Kumusta ka aking kaibigan? Napakaganda ng pag-uusapan at mapapanood natin dito. Tatlo, greatest comeback nila AJ Edu kalaban yung tumuhod kay Kai Sotto. Binangga si AJ, bagsak, bumawi si Edu, binutata, pisong-piso. At may magandang balita po tayo kay Noah Patton sa Gilas, Pilipinas at babalitaan ko rin po kayo kay Kai Sotto. Simulan po natin dito. Tanda po ba ninyo yung defender ni Kai Sotto nung siya'y ma-injured si Zach Auguste? Nakalaban po siya kanina lang ng kaibigan ni Kai na si AJ Edu. Eto, panoorin natin, napakagandang bakbakan nilang dalawa mga kaibigan. So eto, tingnan natin yung mangyayari dito. Binangga si AJ Edu, bagsak. Talagang solid yun. Akala ko bibigyan ng pensi pero sumay-step siya mga kaibigan, pero malakas yan. Replay pa lang yan pero ay solid yan. Eto, bumawi naman si AJ Edu. Ipo-poster pero hindi. No. Ang sabi ni AJ Edu rito, pisong-piso yan. So eto, tambak sila AJ Edu 25 mga kaibigan nung halftime. Pero nanalo pa sila. Hindi ko akalain mga kaibigan. May panalo nila laban na ito. Ang ganda na nilaro ni AJ Edu dito sa second quarter. Naka 10 points ata siya kung ano nitong third quarter. 8 points pala mga kaibigan. Kaya talagang naibaba nila yung abante ng kalaban. Nagkaroon na rin ng kumpiyansa yung kanilang mga kakampi. At the same time, ang ganda ng depensa nila dito sa second half. Overtime to mga kaibigan pero nanalo sila AJ Edu. Grabe yun, 25 points, nanalo pa kaibigan. One of the greatest comeback dito sa Japan bilig sa season na ito. Then makikita natin puro solid rebound kay Edu. Yung katapat niya si Auguste, 6 points, 10 rebound, 2 assists. So yan mga kaibigan, ang kay AJ Edu, 13 points, 8 rebound, 2 assists, and may blocks pa siya. Ngayon, punta na po tayo sa Gilas, Pilipinas at kay Noah Patton. Yung 15 years old pa lamang, 6'4" na Phil-Am na dumayo dito sa NBTC. Ito yung magandang balita kaibigan sa report ng Tiebreaker Times. Maraming salamat po. Next week, makukuha na daw po nito ang kanyang Philippine passport 2 months before siya mag 16 years old. Tama-tama. At ito po ay nakaharap na ni Coach L.A. Tenorio, ang Gilas youth coach na nandito ngayon sa US kasama si Jimmy Alapag. Ito ay nagkaroon na rin po ng Gilas session. Mga kaibigan, nung nandito siya sa atin. Nakabalik na siya sa Amerika pero one day na kinailangan siya ng ating national team, makakalaro po siya as local. Dito man sa youth o sa senior o dito sa ating Gilas, Pilipinas. So eto, punta na po tayo kay Kai Sotto kasi alam ko po napakadami po ninyo na nag-aabang ng update sa kanya. Tumaasa na makakalaro dito sa Asia Cup. Mga kaibigan, unfortunately, hindi po makakalaro ang ating pambato dito sa FIBA Asia Cup. Ito yung update natin sa kanya. Maraming salamat po kay JJ Torre. Ito, panoorin po natin. So ito, habang pinapanood natin si Kai, mga kaibigan, makikita nyo nakadreads dito. Pag-usapan natin yung Asia Cup. Alam nyo po, naniniwala ako kung ito lang talaga si Kai ay nakakalaro at makakalaro dito sa FIBA Asia Cup, mga kaibigan. Talagang kahit sinong makaharap natin dito sa FIBA Asia Cup, kahit pa yan Japan na yan, New Zealand, Taipei, Lebanon, Australia, talagang papalaga natin yan, mga kaibigan. Seryoso po, kahit nandyan yung Australia, talagang kaya natin talunin yan mga kaibigan kasi pinadadala naman nila dyan hindi mga NBA players, mga mga NBL players. So ito, kaya natin yan kasi mas malakas sa team natin na tumalo sa Latvia. Sana mangyayari kung nakakalaro si Kai ngayong Asia Cup kasi meron tayong AJ Edu, napakalaking bagay sa depensa at rebound. Isipin mo makakasama ni Kai sa loob, tapos may Junmar Fardo pa at ito kung makakalaro si Justin Brownlee.